Hindi ko alam kung paano umpisahan ang kwentong ito tungkol sa kakaibang krisis. Ang topic ba naman, pananampalataya. Dati akong atheist. Naiinggit kasi ako sa ibang mga kaibigan ko na walang problema sa kanilang paniniwala. Pero hindi rin ako natutuwa sa iba na inaasa sa Diyos ang lahat, pati ang taya sa huweteng o sabong hanggang sa team na mananalo sa basketball game sa kanto. Pero sabi nga, pagdating sa pananampalataya, kanya-kanya. Pero eto, sa Amerika na may nakasulat pang In God We Trust sa pera, tinamaan na rin ang tinatawag na religious recession. Kanya-kanya na nga sila pagdating sa relihiyon. Kumpara noong 1990, halos 3 sa bawat 10 mga dating Katoliko sa Amerika ay hindi na naniniwala sa Diyos. Halos 4 naman sa bawat 10 ang nagsasabing wala talaga silang pinaniniwalaan. Ginawa ang survey nung pumutok ang krisis sa Amerika noong nakarang taon. Ngayong panahon ng krisis, pakonti na raw ng pakonti ang mga Amerikanong may pananampalataya. Pero wala tayo sa Amerika. Narito tayo ngayon sa Baclaran na kung saan dinudumog ang simbahan ng mga deboto. Ito ang kaibahan natin sa mga Amerikano. Tayong mga Pilipino, kapag panahon ng kagipitan, dumidirect dial sa taas. Gaya ni Joe Santos, sa unang tingin, mukhang tirador ng kaning lamig at mukhang hindi ka ititira ng buhay. Ang itsura niya, parang tattoo na tinubuan ng katawan. Pati ulo may burda ng pangalan ng kumandidatong konsihal sa lugar nila. Pero ang astig na itsura niya, mangiyak-ngiyak at lumalambot pag pinag-uusapan ang debosyon niya sa ina, ang ina ng laging saklolo at ang Nazareno ng Quiapo. Bigyan ako ng lakas, bigyan ako ng buhay. May edad na ako eh. Krisis man o hindi, mayaman ka man o mahirap, hindi madaling makapasok sa pintuan ng Our Lady of Perpetual Help, lalo na kung Miyerkules, sa dami ng mga deboto. Mahirap ang buhay, pero sa gitna ng paghihirap na ito ay hindi hiwalay at hindi malayo ang Panginoon. Sa halip ay sa gitna ng kahirapang ito, nandoon ang Panginoon. Kung sa Amerika lumalaylay na ang marami sa paniniwala, dito sa atin patuloy naman ang pagpapalakas ng pananampalataya. Tulad na lang ng pinapatayo ng healing priest na si Fernando Suarez sa Batangas. Mahigit daw sa 1 bilyong piso ang halaga ng tinatayong estatwang ito ng mahal na birhen. Sisiw sa laki nito ang Statue of Liberty o ng imahe ng Hesukristo sa Brazil. Simbolo raw ito ng matibay na paniniwala ng mga Pilipino sa mahal na birhen. Pero sa ngayong marami ang nagugutom, ayon sa kritiko, baka maging iba ang kahulugan nito sa maraming Pilipinong kumakalam ang sikmura sa ngayon. Ito pong pababa na ito, di gagawin mo yung resort. Ano po? Tapos lalagyan po nila ng hagdan-hagdan hanggang doon sa tabi ng dagat. At lalagyan ng istasyon. Bawat isang istasyon, mayroong rebulto. Gusto rin namin makakuha ng ibang paliwanag kung bakit matibay ang pananalig ng mga Pinoy. Meron nagsabi sa amin na kontakin si God the Father, pero nasa Marikina na raw ito. Ang nakita tuloy namin sa Quiapo ay ang nagpakilalang kordero ng Diyos. Ngayon ko lang nalaman na si Lamb of God, taga Novaliches pala. At paborito raw niya ay ang cartoons ng TV5. Ka-shake pala natin ang kordero ng Diyos. Kung hindi magbalik ang tao sa Diyos, magbagong buhay, matindi ang mamatay, maraming kalamidad ang darating sa atin. Hirit pa ng kordero, ang krisis ngayon ay kaparusahan ng Diyos. May tonong politiko din siya. Lalo na kung pag-uusapan ay ang presidenteng nagsabi na God placed me in Malacanang. Kailangan ang Holy Spirit government maitatag natin sa ating bansa. Pag hindi maitatag yan, wasak ang bansa natin. Sa isang tabi nandun ang sidekick ng kordero. Bukod sa pagpapalaganap ng salita at pangaral ng kordero, nagpapalaganap din siya ng bisyo. Cigarette vendor kasi si Jim. Visionary na ako. Pero ngayon, nagtitinda ka ng sigarilyo mo na? Oo. Kasi pag wala akong time na kasama yung mga spiritual. May nagsabi noon na swerte ang Pilipinas dahil mahirap tayo. At least, mayaman daw tayo sa pananampalataya. Oo nga naman, sa dami kasi ng dapat nating ipagdasal mula sa personal na kahilingan hanggang sa maaswang sa kapangyarihan, sa pananampalataya lang yata natin pwedeng sabihin hindi na natin idol ang mga American. Pwede kaya kay BF ang bus na ito? Errol Kabatbat po, dokumentado.